Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video ay magluluto tayo ng kare-kare na pata ng baboy. Pagkatapos nitong intro, mag-start na tayo. Ito pala guys yung mga sangkap na gagamitin natin. Una nating gagawin ay hugasan ng mabuti ang pata ng baboy at kapag malinis na ito, pakuluan na natin ito ng 1 oras at lagyan natin ng tubig at asin. Kailangan yung tubig na ilalagay natin ay lagpas sa pata. Alisin nyo na lang pala guys yung mga bula sa ibabaw nitong pata. At kung kulang pa yung tubig, dagdagan nyo na lang din. Ayan, kapag malambot na ang pata, hanguin na natin ito. Ayan, ilagay na natin sa plato ang pata at iset aside natin itong broth or itong pinakuluan na natin ng baboy kasi gagamitin natin yan sa pagluto mamaya. Ngayon naman, ang gagawin natin ay pakuluan ang ating mga gulay. Una ko nilagay ay ang pechay at ang tangkay nito kasi yun yung matigas na part ng pechay. Pwede rin guys i-steam ang mga gulay. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, pakuluan or i-steam. Ayan, medyo luto na yung ating tangkay ng pechay. Ilagay na natin ang dahon ng pechay. Pakuluan natin ang pechay ng 3 hanggang 5 minuto. Pero kung 3 minutes pa lang ay luto na ang pechay, pwede na itong hanguin. Huwag natin i-overcook kasi pangit na, masyadong malambot. Pero depende sa inyo guys kung anong gusto nyo. Ayan, luto na ang ating pechay. Hanguin na natin ito at palamigin. Pwede rin naman kung may tubig kayong malamig, ilagay nyo yung pechay para hindi siya masyadong ma-overcook. At kung hindi nyo naman inilagay sa malamig na tubig, hayaan lang na lumamig siya. Lagay nyo lang sa table. Ayan, pakuluan naman natin ang sitaw. Ayan, hayaan lang natin na kumulo. Pwede rin nyo takpan guys para mas madaling maluto. Ayan, pasensya na guys na wala pala yung ilaw. Di ko napansin na madilim na pala. Anyways, hanguin na natin itong sitaw kapag luto na. Ayan, nagpakulo na rin tayo ng puso ng saging. Hindi ko na ipakita yung paglagay kasi hindi nakuha na ng video. Pero yan, papakuluan lang din naman itong puso ng saging. At kapag luto na ang puso ng saging, hanguin na natin ito at set aside natin. Ngayon naman, ang gagawin natin ay magpiprito tayo ng talong. Hindi na natin pinakuluan ang talong kasi para sa akin gusto ko yung piniprito yung talong.
Kayo guys, kung gusto nyo ng pakuluan, okay lang din naman. Pero ako gusto ko prituhin natin ang talong. Ayan, baliktarin na natin kasi luto na yung ilalim ng talong. Ayan, luto na ang talong. Hanguin na natin ito. Ayan, ang susunod natin gagawin ay mag-toast ng all-purpose flour. Pwede rin naman glutinous rice flour. Ayan, kapag medyo light brown na ang ating all-purpose flour, hanguin na natin ito. Ang susunod natin gagawin ay magisa na ng sibuyas at bawang. Ayan, naglagay na tayo ng bawang. Ayan, ilagay na natin ang ating hiniwang sibuyas. Ayan, kapag luto na ang sibuyas at bawang, ilagay na natin ang pinagpaluan nating pata ng baboy kanina. Ayan, gisahin lang natin yan guys ng mga ilang minuto. Ayan, nagisa na natin ang ating baboy. Lagyan na natin ito ng annatto powder or atsuete powder. Ayan, haluin lang natin yan. Ayan guys, maglagay na din tayo ng peanut butter. Ayan, haluin lang natin ito. Ayan, ilagay na natin ang broth ng baboy or yung sabaw ng pagpapakulo natin kanina. Ayan, haluin lang natin. Maglagay na din tayo guys ng dinurog na mani. Optional lang naman to, kung wala kayo, pwede naman wag nalagyan. Ayan, haluin lang natin yan. Maglagay na din tayo ng durog na paminta. Ayan, haluin lang natin. Yung
tinost natin na all-purpose flour kanina, lagyan lang natin ito ng kaunting tubig para matunaw yung all-purpose flour at ilagay na natin dito. Sa part na to guys, kailangan na mahina yung apoy nyo kasi kung hindi, mamumuo ito ang ating all-purpose flour na linagay. Kailangan agad natin itong haluin. Ayan, haluin lang natin yan. Maglagay na din pala tayo ng asin. Ayan, malapot na ang ating sarsa. Ayan guys, tikman na natin itong ating niluluto. Kung kulang pa sa asin, maglagay na din lang tayo. Lagyan na din pala natin ito guys ng pampalasa. Ayan, haluin lang natin ito. Ayan, lutuin pa natin ito ng mga ilang minuto. Mas lalo pa natin na palaputin ang sarsa. Sa mga nakaabot na po sa part na to at hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe na po para madagdagan naman ang ating mga subscribers. And pakilike na din po pala itong video. Maraming salamat and God bless. Kung matapos nyo po itong video at gusto nyo pa pong manood ng cooking videos, click nyo lang po ang ating channel, Marijill G. Ayan guys, nakulangan ako sa inilagay natin na peanut butter kanina, kaya nilagyan natin ito ulit. Pwede nyo guys dagdagan ng peanut butter kung sa tingin nyo ay kulang pa talaga ito. Para sa akin kasi mas masarap kapag nalalasahan mo talaga yung peanut butter. Ayan, kapag okay na yung lasa, pwede na natin ilagay ang mga gulay. Una nating ilalagay ay ang puso ng saging. Yan yung pinakuluan natin kanina. Ayan, haluin lang natin yan ng dahan-dahan. Ang susunod natin na ilalagay ay ang pinakuluan nating sitaw. Ayan, dahan-dahan lang ang paghalo. Ayan, ilagay na din natin ang pinakuluan nating pechay.
Ayan, dahan-dahan lang sa paghalo para hindi madurog ang ating mga gulay. Ang huli nating ilalagay ay ang prinitong talong. Kasi yun yung malambot. Ayan, dahan-dahan lang sa paghalo. Ayan, tapos na tayo sa pagluto ng ating kare-kare. Ngayon naman ay magluluto tayo ng bagoong. Ito yung isa sa nagpapasarap din talaga sa ating kare-kare. Ito guys, yung pinagprituan natin ng talong kanina. Ayan, di na natin inalis sa kawali. Maglagay na tayo ng bawang. Lutuin lang natin ito at ilagay na din natin ang ating sibuyas. Maglagay na din tayo ng hiniwang sili. Ayan, naglagay ako dito ng siling haba, yung kulay green, at yun naman isa na pula ay siling labuyo. Ayan, gisahin lang natin yan hanggang sa maluto. Ayan, ilagay na natin ang bagoong paste. Lutuin lang natin ito. Ayan, lutuin lang natin. Gusto ko sana dito yung alamang, kaso wala akong nakita. Ito yung nakita ko sa palengke, kaya ito na lang. Lagyan natin ito guys ng konting suka. Palampasin natin ito ng 1 minuto bago haluin. Ayan guys, haluin na natin ito. Lagyan din natin ito guys ng brown sugar. Hindi na tayo dito maglalagay ng asin kasi maalat na itong bagoong. Ayan, haluin lang natin yan. Kung gusto nyo guys ng medyo matamis ang ating bagoong, dagdagan nyo na lang din ang asukal. At kung okay na ang alasa ng ating bagoong, ayan, ilagay na natin ito sa ating lalagyan. At ready na para kumain ng kare-kare na pata. Tara guys, kain na tayo. Para sa akin guys, mas okay yung separate na pinapakuluan yung mga gulay kaysa yung isasabay na sa pagluto yung mga gulay. Yun lang. Minsan kasi na-overcook pag sinasama na sa pagluto. That's all for today's video. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And pakiclick na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Thank you and God bless. Bye!